Gulatin mo ang iyong anak mga bes. Irespeto mo ang desisyon niya para sa iyong kabutihan. Maglaan ka ng panahon bilang isang magulang. Kasi di lahat ng magulang na ibibigay yan. Kasi nga, walang panahong maging magulang. Ay, nandito na pala ang aking baby kiss my love so sweet in the heaven in the sky. Papaalam sana ako eh. Ano na naman? Pwede ba akong pumunta sa mga barkada ko, mag-iinom lang kami? Huwag ka nang pumunta dun pa. Kakainom mo lang yung isang gabi. Huwag nang matigas ang ulo natin mga bes pag di tayo pinayagan. Napagbigyan na nga yung tigas ng ulo mo sa baba noong siya pa yung ginagawa. Ha? Kaya, charis lang mga bes. Heto na naman tayo sa ating panibagong araw, panibagong buhay mga bes. Napakaganda ng panahon. Mukha ko na lang talaga yata ang hindi mga bes. Ano yun? Cheng, Oh, papaalam sana ako eh. ano na naman? Pwede ba akong pumunta sa mga barkada ko, mag-iinom lang kami? Oh, wag na. Magluto na tayo popcorn. Tapos manood tayo ng pelikula. Ngayon magagawin eh. Huwag tayong magagalit sa mga anak natin kung di tayo pinayagan para mag-inom mga bes. Siguro, inaalala niya rin ang ating kalusugan. At huwag din natin silang pagagalitan kung minsan sila ay makulit. Ganyan ka rin naman sa asawa mo, di ba? Nung siya ay ginagawa mo pa, galit ka pa nga pag di ka napagbigyan, di ba? Kaya sa lahat ng nakaka-relate dyan, na ama, pakitaas na lang ang paa. Ha? Ay, charis lang mga bes. Tanong ko lang mga bes, sa mga kapwa ko tatay, papa, daddy, erpat, ama, o kahit anong tawag pa sa inyo ng inyong anak, nagagawa nyo pa ba yung ganito sa inyong mga anak? Kaya sa video na to ay aking irerespeto ang desisyon ng aking anak na wag nang lumabas. Madalang na nga lang daw siya dito, kaya imbes yung oras ko ay uubusin ko sa pakikipag-inom, sa kanya ko na lang ibibigay mga bes. Madalang din kasi siya mag-request yang anak ko na mag-bonding kami. Siguro napapansin niya na minsan pag uwi ko di ko siya napapansin. May time din kasi talaga na minsan pagod na tayo sa trabaho mga bes. Kasi pag uwi ko madalas pahinga lang ng konti tapos magluluto para sa hapunan nila. Wala nang oras minsan para makipagkwentuhan sa kanila. Maganda kasi minsan, nakukumustahin din natin sila kung okay ba sila, kung may problema, ganun po ba. Kahit araw-araw pa kayo nagkikita, mas maganda pa rin nakukumustahin mo sila. Di pa rin kasi sapat na napapakain mo sila sa araw-araw, iba pa rin talaga yung nakakausap mo at nagkwikwentuhan kayo. Minsan kasi, nahihiya o takot sila na magsabi ng kanilang nararamdaman sa atin. Sulitin natin ang bawat oras na sila ay bata pa. Napakabilis ng panahon at di natin namamalayan na sila'y magkakapamilya na rin mga bes. Katwirang kasi natin minsan, nagpupursige tayo sa pagtatrabaho para sa kanila. Tama po, di naman ako tutol dyan. Lahat naman talaga ng magulang pangarap na mabigyan ng magandang kinabukasan ang kanilang mga anak. Pero sana, paminsan-minsan, bigyan din natin sila ng konting panahon. Sulitin natin ang panahon na maging magulang kasi yung iba, walang panahong maging magulang. Di man tayo biniyayaan ng maraming kayamanan, tuloy lang palagi sa hamon ng ating buhay. Huwag ka lang mawala ng pag-asa at laging manalangin pa rin sa ating dakilang mailalang. Tsaka ang importante, makasama mo ang iyong mga anak at makitang masaya at masigla sa araw-araw. Yun ang tunay na kayamanan na di kayang tumbasan ng kahit anong halaga pa yan. Henay, thank you. Ha? This is Donsky TV once again. Bye-bye. Ha?